Marami ang nagsasabi na napakahirap humanap ng isang taong mapagkakatiwalaan mo ng totoo sa panahong ito. Paano mo nga ba masisiguro na ang taong iyong pinagkakatiwalaan ay hindi ka tatraydurin at hindi ka sasaktan? Ang hirap ano? Ang hirap sagutin ang tanong na yon. Ang hirap malaman kung sino nga ba ang mapagkakatiwalaan dahil ngayon, ang mga tao sa paligid mo ay napakagaling na talagang magpanggap. Ikaw rin mismo minsan, nagpapanggap kang mabait sa iba, di ba? Plastikan kumbaga. Nako, atin ang umpisahan ang isang tampok nating kwento sa araw na to na talaga namang masasabi mong, sino nga ba ang dapat kong pagkatiwalaan? Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mahirap sa buhay kung ikaw ay mapagtiwalang tao. Kung madali kang maniwala, madali kang maawa, dahil minsan ang mga katangian na yon ay ang siyang magpapahamak sa iyo. Minsan, ang taong iyong tinulungan at pinagkatiwalaan ay siya pang hihila sa iyo papunta sa putikan. Dear Mama Mia, isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng mga bumubuo nitong iyong programa. Ang totoo niyan, matagal ko pong pinag-isipan kung dapat ko bang ibahagi sa inyo ang aking napagdaanan. Una, nagdadalawang isip ako dahil hindi naman po ako magaling maglahad ng kwento. Pero nagbakasakali lang din ako na matulungan ninyo ako para maibahagi ng hindi masyadong komplikado itong aking pinagdaanan. Hindi ko po nais na takutin yung iba, lalo na sa mga taong pagkakatiwalaan nila. Ang gusto ko lamang ay magbigay ng babala para naman makapag-iingat yung iba. Lalo na yung mga taong kagaya ko dati na madaling maniwala at madaling magtiwala at maawa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Luis. 32 anyos ako at simpleng lalaki lang po ako, Mama Mia. Hindi po ako yung tipo ng lalaki na nagpapapansin masyado sa mga babae. Simple lang ang gusto kong buhay. May maliit akong karinderya sa kanto lang din sa aming barangay. Hindi man marangya, pero masasabi ko, Mama Mia, na sapat na yun para mabuhay ako at ang tatay kong may sakit. Ako po ang bumubuhay sa tatay ko. Pati na rin mga gamot niya, ako po ang bumibili. Yun lang naman ang pangarap ko sa buhay. Yung hindi naman masyadong maghihirap kahit hindi rin masyadong maginhawa. Mama Mia, tahimik at payapa lang kung tutuusin ang aking buhay noon. Hanggang sa dumating siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Rina. Noong una, Mama Mia, akala ko tulad ng maraming tao ay dadaan lang si Rina sa buhay ko. Akala ko isa lang siyang simpleng customer sa karinderya ko. Marami na kasi akong nakikita at nakakasalumuha na iba't ibang uri ng tao. Karamihan sa kanila ay mga kapitbahay at kabarangay ko lang din. Pero merong mga iba na napapadpad sa lugar namin at nasasakto naman na sa karinderya ko kumakain. Yung iba hindi ko na nakikita ang mukha. Pero iba naman ito siya. Dahil
nakikita ko lagi ang mukha ni Rina. Maputi, maganda, at palaging may suot na pabangong hindi ko malilimutan. Unang beses kong naamoy ang pabango na yon ay tanging sa kanya. Kaya naman sa tuwing maaamoy ko yon o maaalala ko ang amoy na yon, si Rina agad ang naaalala at naiisip ko. Pero sa tuwing kumakain siya sa karinderya ko, ay palaging magalang si Rina. Laging may matipid na ngiti na animoy isang babaeng Maria Clara. May mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Tapos kapag nahuhuli ko naman siya, Mama Mia, ay nahihiya siyang ibinabaling sa iba ang kaniyang tingin. Yung titig niya ay yung tipong parang may lihim na gusto siyang sabihin sa akin pero pinipigilan niya. Isang gabi, Mama Mia, buwan iyon kung kailan maraming bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. At sa gabing iyon, partikular na may papasok na isang malakas na bagyo. Bigla siyang dumating, Mama Mia. Magsasarado na sana ako noon. Basang-basa siya at nanginginig sa lamig. Kaya halata ko na siguro mga ilang minuto na rin siyang nababasa sa ulan. Luis, pwede ba akong makisilong muna dito? Sino ba naman ako? Hindi naman po ako masamang tao para tanggihan ko ang request niya. Kaya naman, hinayaan ko lang siya na magpasilong sa karinderya ko kahit ang totoo ay magsasara na sana ako kasi nga wala ng ibang customer dahil bumabagyo. Pinapasok ko siya. Wala akong ibang damit na maibigay kaya inalok ko na lang sa kanya yung lumang t-shirt ko pero malinis naman dahil bagong laba po iyon, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi ako nagbihis at nagpalit ng t-shirt sa araw na yon. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan habang nakikita kong pinupunasan niya ang sarili niya sa panyong daladala niya. Doon ko lang napansin kung gaano talaga kaganda si Rina. Sa totoo lang, Mama Mia, alam ko naman na maganda talaga siya. Maputi. Tapos mabango pa. Pero nung natitigan ko siya habang pinupunasan niya ang katawan niyang basa, ay nakita ko pa mas lalo ang angkin niyang kagandahan. Ang buhok niya noon ay basang-basa, pero halata mong malambot ito. Ang mga mata niya ay malamlam pero tila may itinatagong kalungkutan. Hindi talaga tumitila ang ulan noon. Sobrang lakas talaga ng bagyong iyon at isa po ang probinsya namin sa mga tinamaan ng husto. Habang tumatagal ang gabi, Mama Mia, ay napagkwentuhan namin ang aming mga kanya-kanyang buhay. May pinagdadaanan ako ngayon, Luis, sabi niya. Kaya pala, parang bago kang mukha dito? Oo, ayoko nang balikan yung mga lugar kung saan maaalala ko lalo yung mga masasakit na pinagdaanan ko. Kung mamarapatin mo, Rina, tatanungin ko sana kung ano yung pinagdadaanan mo. May taong nagwasak sa puso ko, Luis. Hindi lang puso, kundi buong pagkatao ko ang winasak niya. Pero alam ko, hindi ako pwedeng magpatalo. Alam ko, hindi ako pwedeng sumuko. Kaya gusto kong magsimula ulit. Kaya ang una kong hakbang, iwasan yung mga lugar at mga bagay na makapagpapaalala sa akin sa taong yon. Hindi ko siya pinilit na magsalita at magsabi ng mga detalye tungkol sa sinasabi niya, Mama Mia. Basta ang ginawa ko na lang ay tinimplahan ko na lang siya ng mainit na kape at pinakinggan
ang kaniyang mga sinasabi. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya. Pero parang may init at may awa akong nararamdaman sa loob ko. Awa na hindi ko maipaliwanag. Awa na para bang gusto kong tanggalin ang lahat ng sakit ng pinagdadaanan niya. Para bang gusto ko siyang yakapin. Para bang gusto kong sabihin sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil malayo na siya doon sa mga nanakit sa kanya. Malayo na siya sa experience niya na yun at ako ang magbibigay sa kanya ng panibagong liwanag. Oo, Mama Mia. Gusto ko po siyang alagaan. Gusto ko po siyang protektahan. Nakita ko kasi kung gaano talaga siya naapektuhan dun sa sinasabi niya. Nakita ko, Mama Mia, kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan nga niya. At gusto ko na maging isa ko sa mga rason para tuluyang maghilom ang sugatan niyang puso. Nakikinig ako ng taimtim habang pinakikinggan ko siya. Nakikita ako sa mga mata niya, Mama Mia, ang sobrang lungkot at sobrang sakit. Pero at the same time, nakikita ko rin sa mga mata niya ang tapang at ang kagustuhan niya na magsimula ulit at kalimutan ang mga masasakit na bagay na kanyang mga pinagdaanan. Habang nagkukwento siya ay basa pa rin naman noon ang ibang bahagi ng kaniyang damit. T-shirt lang kasi na luma ang naibigay ko. At nang makita kong nanginginig siya sa lamig, hindi ko alam kung tunay nga bang lamig lang ang dahilan ng panginginig niya o dahil naaalala niya ang mga sakit na kanyang pinagdaanan. At dahil doon ay hindi ko napigilan ang aking sarili na yakapin siya. Hindi naman po yung pagyakap na bastos, Mama Mia. Hindi naman po yung pagyakap na may halong pangmamaniak o may halong ibang motibo. Maniwala kayo't sa hindi. Yung yakap na yon ay yakap ng isang kaibigan. Yakap ng isang taong nagmamalasakit. Yung yakap na gusto mo lang iparamdam na may kasama siya. Naligtas siya dito sa piling mo at hindi niya kailangang magamba dahil wala namang ibang mangyayaring masama. Pero sa tagpong iyon, Mama Mia, akala ko nga ay itutulak niya ako palayo. Akala ko nga ay maiinis siya pero hindi. Sa tagpong iyon ay yumakap siya pabalik sa akin. Pagkatapos ay tiningnan pa niya ako ng mata sa mata. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ayaw pumalas ng mga mata ko sa titigan naming dalawa. Ganon din ata si Rina. Dahil titig na titig siya sa mga mata ko at halos hindi na kumukurap. Hanggang sa palapit ng palapit ang mukha ni Rina sa akin. At bago ko pa na malayan, Mama Mia, ay naramdaman ko na ang mainit niyang labi sa labi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit nilalamig siya, ay napakainit pa rin talaga ng labing iyon. Mainit, malamig ang panahon pero kakaibang init ang nasa kanyang mga labi. Mabagal lamang ang naging halikan namin. Wala akong nagawa kundi namnamin ang tamis ng halik na yon. Mama Mia, parang pinaparamdam niya sa akin sa kanyang mga halik kung gaano niya kagustong manatili sa aking piling. Parang matagal na niyang gustong gawin ang halik na yun sa pagitan naming dalawa. At ako, hindi na rin po ako nakapagpigil.
Tinugon ko ang halik na yon ng buong buo. Wala po akong girlfriend ng matagal na panahon na, Mama Mia. Aaminin ko po. Lagi po akong nagmamariang palad lamang. Kaya naman, sobrang sabik ko rin talaga sa katawan ng isang babae. Kaya kahit na nire-respeto ko itong si Rina, ay hindi ko rin napigilan ang sarili kong bumigay ng todo sa kanyang ginagawa sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa gabing iyon. Mali, alam ko pala. Ang hindi ko alam ay kung bakit hindi ko napigilan ang sarili ko na tuluyang bumigay sa kanya at sa mismong karinderya ko pa. Basta nagising na lang ako kinaumagahan, Mama Mia, na katabi ko na si Rina. Meron pong isang medyo malaking folding bed doon sa karinderya ko. At doon kami nahiga. Mama Mia, pareho po kaming walang saplot nung ako ay magising. At tanging ang manipis na kumot lamang ang bumabalot sa aming katawan. At sa unang pagkakataon, habang tinititigan ko ang maamong mukha ni Rina na natutulog sa aking tabi, ay nakaramdam ako ng ibang saya sa aking kalooban. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko po talaga inisip dati na magkakaroon pa ako ng babaeng iibigin. Handa na ako noon na tumandang binata. Handa na ako noon na i-focus na lang ang sarili ko sa negosyo at sa pag-aalaga ko sa tatay kong may sakit. Pero iba ang sayang hatid at dulot ni Rina sa akin. Kaya lang, Mama Mia, ang hindi ko alam na ang babae pala na nagbibigay ng kakaibang ligaya sa aking puso. Ang babaeng pinatuloy ko sa aking negosyo. At ang babaeng nakaniig ko ay siya palang magiging dahilan kung bakit unti-unting mawawala sa akin ang lahat ng aking mga pinaghirapan. Mama Mia, mula sa gabing iyon ay halos gabi-gabi na kaming magkasama ni Rina. At wala naman po akong reklamo. Bukod sa nabibigay niya sa akin ang init ng katawan, ay nabibigay din niya sa akin ang kakaibang saya sa puso ko na ngayon ko lang nalasap sa tanang buhay ko. Pagmulat ko ng umaga, naaamoy ko kaagad ang halimuyak ng kape. Si Rina, nakatayo sa maliit kong kusina. Nakasuot pa rin sa kanya ang t-shirt ko na sinuot niya kagabi. Ang ganda-ganda niyang tignan. Kung maganda siyang naka-makeup at nakapustura, ay mas maganda po siya ng simple lang ang kaniyang mukha. Walang makeup, pero nakakaakit sa paraang hindi ko maipaliwanag, lalo pat ang suot-suot niya ay t-shirt ko. Good morning. Malambing niyang sabi sa akin sabay ngiti. Good morning, sagot ko. Medyo paus pa nga ang boses ko sa araw na yon. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan yung usapan namin. Lalo na't pagkatapos ng maraming gabi na may nangyari sa aming dalawa. Sa totoo lang, Mama Mia, wala pa po kaming pinag-usapan ni Rina sa mga panahon na yon. Kahit na halos mag-iisang linggo na may nangyayari sa aming dalawa, ay wala pang ni isa sa amin ang naglakas loob para magtanong at makipag-usap tungkol sa mga nangyayari sa amin. Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin o itanong sa kanya yon. Ang akin lang kasi, Mama Mia, ayoko naman na pangunahan si Rina. At ayoko rin na isipin niyang atat akong magkaroon ng relasyon sa kanya.
Pero mas lalo ko naman na ayaw na hindi namin pag-usapan ang nangyari na parang wala lang. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung sino ba ang babae o lalaki sa aming dalawa. Ako itong lalaki pero ako itong na-awkward sa sitwasyon namin lalo na tuwing nagigising kami sa umaga. Pero para kay Rina, parang natural lang sa kanya ang lahat. Para bang wala lang. Para bang baliwala lang. At yun ang ayoko talagang mangyari. Na maramdaman kong baliwala lang sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin. Gusto ko klaro. Rina, sabi ko. Pero bigla niyang pinutol ang sasabihin ko. Salamat, Luisa. Sabi niya habang naglalagay din siya ng kape sa tasa ko. Salamat dahil pinatuloy mo ako dito. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na akong mapuntahan. Ano? Bakit? Pinalayas kasi ako ng landlady ko, Luis. Hindi na kasi ako nakabayad eh. Bago pa kasi ako dun sa pinagtatrabahuan ko at hindi naman malaki ang pasahod dun. Umalis kasi ako sa dati kong pinagtatrabahuan dahil naiisip at nakikita at naaalala ko pa rin yung taong halos sumira sa pagkatao ko. Ngumiti lang ako sa kanya, Mama Mia, at hindi ko po ipinahalata na naaawa ako sa sitwasyon niya. Walang anuman yun. Basta okay ka lang, ayos na ako. Manatili ka dito kahit hanggang kailan mo gusto. Ang importante lang naman sa akin mapanatili kang maayos. Mama Mia, sa totoo lang, gusto ko sanang klaruhin sa kanya kung ano ba talaga kaming dalawa. Pero naisip ko na baka hindi pa handa ang kanyang puso. Hindi pa kasi niya magawang ikwento sa akin ng buo ang sinasabi niyang tao na nakasira sa kanya. Ayoko namang pangunahan siya at baka isipin niyang masyado akong nangingialam sa kanyang buhay. Pero habang tinititigan ko siya, may parte sa akin na natatakot. May parte sa akin na parang bumubulong-bulong na hindi ko pa masyadong kilala ang babaeng ito. Oo nga't nakakaniig ko na siya ng halos 1 linggo gabi-gabi. Pero bukod doon ay wala pa talaga akong kaalam-alam masyado tungkol sa kanyang buhay. Hindi ko siya ganong kilala. Na para bang dumating na lang siya bigla sa buhay ko. At sa totoo lang, kahit na may mga sinasabi na siyang mga mumunting detalye tungkol sa kanyang nakaraan, ay ramdam ko na may mga bagay pa rin siyang pinagtatakpan tungkol sa kanyang pagkatao. Mama Mia, lumipas ang mga araw. Tumira na muna sa bahay namin itong si Rina. Wala namang naging problema sa aking ama. Sa totoo lang, lagi nga akong sinasabihan ng tatay ko dati na dapat daw wag kong ikulong ang sarili ko sa pag-aalaga ko sa kanya at pag-iintindi sa mga gamot niya. Binata daw ako, kaya dapat daw may sarili din akong buhay. Kaya naman, Mama Mia, natuwa siya nung nagdala nga ako ng babae sa bahay. Dahil iniisip niya na si Rina na nga ang nagbibigay ng saya sa akin. Oo, totoo naman. Si Rina nga ang nagbibigay ng kasiyahan sa puso ko. Pero hindi alam ng tatay ko na wala pa kaming klarong usapan ni Rina. Dahil maliit lang talaga ang kinikita ni Rina sa kanyang trabaho, ay nagdesisyon kaming dalawa na dun na lang siya sa karinderya magtrabaho. Tumutulong-tulong siya sa karinderya. At Mama Mia, nagtayo din kami ng maliit na tindahan na parang sari-sari store sa tabi lang ng karinderyang iyon.
Ewan ko pero may kakaibang charm yata itong si Rina. Naging masiglang masigla ang karinderya. Dumami ng dumami ang customer namin. Kaya naman, hindi din ako nagsisi na kinuha ko siya para makakatulong ko sa karinderya. Ang lahat ng tao sa paligid namin ang akala ay magkasintahan at magkarelasyon kaming dalawa ni Rina. Tunay nga namang may koneksyon kaming dalawa kasi nga may mga gabi naman na nagniniig kami. Pero sa totoo lang, kahit na wala kaming relasyon, kahit na hindi klaro kung ano ang estado ng aming pagsasama, aaminin ko po, Mama Mia, na sa puso ko ay unti-unti ko nang minamahal si Rina. Pero isang gabi, napansin kong wala si Rina sa loob ng karinderya. Gabi na noon at uuwi na kami dapat sa bahay. Nakapagligpit na rin ako at magsasara na lang ako ng tindahan. Tinawag ko si Rina. Wala naman siya. Kaya naman naisip kong tignan sa labas at baka nagtatapon lang siya ng basura. Pero Mama Mia, sa labas, sa may madilim na bahagi ng kanto, ay napansin ko si Rina na nandoon at may kausap siyang lalaki. Kahit madilim, ay pamilyar sa akin ang tindig nung lalaki, Mama Mia. Kaya naman nilapitan ko si Rina. Gusto kong klaruhin kung ano ang pinag-uusapan nila. Mama Mia, nung makalapit ako ay sigurado na ako kung sino ang lalaking yon dahil pamilyar ang kanyang boses sa akin. Si Gerald, Mama Mia. Si Gerald po ay ampon ng kapatid ng tatay ko at ng kanyang asawa. Wala kasing anak ang mga ito. Si Gerald, ang sabi ay malayong kamag-anak daw ng asawa ng tito ko. Inampun nila ito. At si Gerald naman nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay hindi ko po talaga kasundo. May mga bagay talaga kami na magkasalungat lalo na pagdating sa mga opinyon. In short, hindi ko talaga siya tinuturing na pinsan dahil hindi ko naman talaga siya kadugo. At oo, Mama Mia, si Gerald din ang naging dahilan kung bakit nagkasakit ang aking ama at kung bakit muntik na siyang mawala sa amin noon. Maaga kasing namatay ang kapatid ng tatay ko. Tapos sumunod din ng asawa niya 2 buwan lang matapos. Natural, Mama Mia, na si Gerald ang nagmana ng bahay nila. Dahil panganay na kapatid ni tatay yung ama-amahan ni Gerald, ay nasa kanya po ang titulo ng lupa ng aming lolo't lola. Mama Mia, ang walang hiyang si Gerald ay binenta pala niya ang lupa. Sabi niya siya daw ang may-ari noon dahil siya lang naman ang nag-iisang legal na anak. At wala naman daw siyang mga kapatid. Yun lang po talagang malaking pagkakamali ng tito at tita ko. Legal nilang inampon si Gerald kaya may karapatan ito. Pero may karapatan din naman kami, Mama Mia, dahil ang lupang binenta ni Gerald ay lupa ng lolo't lola ko. Kaya meron din dapat na pamana ang tatay ko. At dahil sa sobrang pag-aaway noon, yun ang naging dahilan kung bakit inatake sa puso at high blood ang tatay ko. At na-ospital ito at muntik pa talagang mamatay. Kaya naman dahil nabenta na yung lupa at wala naman po kaming pera pang abogado kung amin pa itong ilalaban, ay sinabi ko na lang sa tatay ko na hayaan na lang yun. Kesa naman ikamatay pa namin ng paglaban sa lupang iyon.
Pero mula noon ay lalo pang nagkalayo ang mga loob namin ni Gerald sa isa't isa. Mula noon ay lalo pa kaming naging magkaaway. Mama Mia, sa totoo lang, para akong binuhusan ng malamig na tubig nung makita kong magkausap si Rina at si Gerald. Wala naman akong naikukwento kay Rina tungkol kay Gerald. Kaya nagtaka talaga ako kung bakit parang magkakilala silang dalawa. At bakit parang may alam siyang hindi ko alam. Bumalik ako sa karinderya. Inantay ko na lang ang pagbalik ni Rina doon at hindi ko na lang sinabi at hindi na lang ako nagpahalatang narinig ko silang nag-uusap. Pero kinabukasan, hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko. Rina, kilala mo pala si Gerald? Tanong ko. Diretso ang tanong na yon. Tumigil sa paghuhugas ng mga pinggan si Rina. Biglang parang lumamig yata ang hangin sa paligid naming dalawa. Luis, pwede bang wag na muna ngayon? Sabi niya sa akin, sabay iwas ng kaniyang tingin. Pero mas lalo tuloy akong nagtaka at na-curious, Mama Mia. Kaya hindi ako tumigil. Pasensya ka na, Rina, ha? Hindi ko mapigilang magtanong. Siya kasi yung taong naging dahilan kung bakit baldado na ngayon ang tatay ko. Siya ang taong kumuha ng walang pasabi ng mga pinaghirapan ng tatay at lolo't lola ko. At kahapon, kagabi, nakita ko kayong dalawa na magkausap sa madilim na bahagi ng kanto. Tumahimik si Rina, Mama Mia. Kita ko sa mukha niya yung labang hindi niya masabi-sabi sa akin. Hanggang sa tumulo yung luha sa kanyang mga mata. Inantay ko siyang magsalita. Taimtim ko siyang tinignan, Mama Mia. Luis, patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil hindi ko naman talaga ginustong mangyari ito. Hindi ko naman gusto, Luis, na masaktan ka at hindi ko naman alam. Anong ibig mong sabihin? Luis, si Gerald, siya yung sinasabi ko sa'yo na halos sumira ng pagkatao ko. Siya yung ex ko. Sorry, pero magdadalawang linggo na kaming nagkita. Magdadalawang linggo nang bumalik ang komunikasyon naming dalawa. At sorry, dahil mahal ko pa si Gerald. Sorry din, dahil ako ang ginamit niya at ginagamit niya ngayon para makapasok dyan sa negosyo mo. Ano? Paano napasok ang negosyo ko dito? Parang sumabog yung mundo ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi sa akin ni Rina. Hindi ko maintindihan kung bakit kasali ang negosyo ko sa pinag-uusapan namin. Luis, ano kasi? Yung lupang kinatatayuan ng karinderya mo? Ano kasi yun eh? Binili na ni Gerald. Tapos ang gusto niya umalis ka na doon. Mama Mia, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon kay Rina. Galit ba? Sakit o awa? Mas lalong hindi ko rin maintindihan si Gerald. Hinayaan ko na nga siya, Mama Mia. Nung binenta niya ang lupa na dapat may parte ang tatay ko. Hindi na nga ako nakipaglaban doon at hinayaan ko na lang. Pero bakit ngayon? Pati negosyo ko ay pinagdidiskitahan niya. Lumapit si Rina. Humawak siya sa braso ko. Luis, ang sabi naman niya sa akin,
alamin ko lang kung sino ang may-ari ng lupa. At sabi naman niya sa akin, alamin ko lang kung anong problema ng may-ari ng lupa. Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Sinabi niya sa akin na masama kang tao. Sinabi niya sa akin na niloko mo raw siya. Kayo ng tatay mo. Niloko niyo raw siya sa lupang pag-aari ng mga magulang niya. Pero Luis, sa totoo lang, nahihirapan din akong maniwala sa kanya noon. Dahil sa tuwing nakakasama kita, nakikita akong hindi ka naman ganon. Nakikita akong mabait ka. At Luis, kagabi, inamin na sa akin ni Gerald ang totoo. Sinabi niya sa akin na yun na nga ang away ninyo dahil binenta niya yung lupa. At sising-sisi ako, Luis. Gusto kong bumawi. Gusto kong itama lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Tumingin ako sa kanya, Mama Mia. Ewan ko pero kitang-kita ako sa mga mata niya na nagsisisi siya at may halo ring takot ang kaniyang mata. At kahit dapat ay galit ako, ewan ko Mama Mia, pero nangingibabaw pa rin yung nararamdaman ko para kay Rina. Naramdaman ko pa rin yung init ng kamay niyang nakahawak sa akin. Ang totoo, kahit alam kong niloko niya ako, ay hindi ko pa rin maipagkakaila sa puso ko na gusto at mahal ko pa rin talaga si Rina. Hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Siguro kasi gusto kong paniwalaan na hindi nga niya talaga sinasadya ang lahat ng mga nangyari. Siguro kasi gusto kong maniwala na ayaw niya talaga akong saktan. At gusto ko ring paniwalaan na kaya pa niyang magbago. O baka dahil lang talaga mahal na mahal ko na siya. Kaya hindi ko siya magawang itaboy. Kaya hindi ko siya magawang saktan. At kahit alam kong mali siya, Mama Mia, hindi ko pa rin siya magawang talikuran at sumbatan. Sa pagitan ng mga luha at paghingi niya ng tawad sa akin, ay unti-unting nauwi sa mahigpit na yakap ang lahat, Mama Mia. Unti-unting nauwi sa mainit na pakiramdam. At bago ko pa man napigilan ang sarili ko, bago ko pa man napigilan ang init na aking nararamdaman, ay hinahalikan ko na siyang muli. At siya naman, Mama Mia, ay humahalik din pabalik sa akin. Hindi ko alam kung anong motibasyon ko sa paghalik ko sa kanya. Kung ang paghihiganti ko ba kay Gerald? O pag-ibig ko ba para kay Rina? O ang puot ba na nararamdaman ko para sa kanilang dalawa ang nagtulak sa akin para angkinin siyang muli? Basta ang alam ko lang, Mama Mia, sa sandaling iyon, lahat ng galit at sakit ay nahalo na sa halik naming pareho na siyang nagdala sa amin sa kakaibang init ng damdamin. Mama Mia, pagkatapos naming magniig at mapalabas ang init na aming nararamdaman, ay pareho kaming naging tahimik. Tiningnan ko siya. Tumingin lang din siya sa akin at nagkatinginan lang kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming tahimik na nakatitig lang sa bawat isa. Hanggang sa nagsalita na si Rina. Luis, pabulong niyang sabi, babawi ako sa'yo. Isusumbong ko siya.
Pero, pero Luis, kilala ko si Gerald. Hindi lang siya yung tipo ng taong puro salita. Hindi lang siya yung tipo ng taong puro satsat. May mga koneksyon si Gerald, Luis. Bukod sa koneksyon, ay masama siyang tao. Kaya baka mapahamak din tayo. Mama Mia, dun ako tuluyang naawa kay Rina. Ngumiti ako sa kanya at kahit may kirot pa rin sa dibdib ko dahil sa ginawa niyang pagtatraidor sa akin, ay inakbayan ko siya. Kung sabay tayong lalaban at sabay natin siyang haharapin. Kahit anong laban, Rina, alam kong kakayanin natin. Hindi ko alam kung tama o mali. Pero sa gabing yun, nagsimula ang isang kwento ng dalawang taong parehong sugatan. Dalawang taong parehong sinaktan ng isang tao. Pero parehong gustong makabawi sa isa't isa at parehong gustong magkaroon ng tahimik na pamumuhay at tahimik na pamilya. Kinabukasan, hindi ako umapakali. Habang si Rina ay nag-aayos ng mga ulam sa karinderya, ramdam kong iba na ang galaw niya. Parang may bigat sa dibdib. Parang laging may tinatago. Sa totoo lang, Mama Mia, naghahanap na rin ako noon ng ibang pwede kong pagpwestuhan ng aking karinderya. Dahil winarningan na nga ako ni Rina na palalayasin ako ni Gerald doon. Ako man ay hindi rin mapakali. Parang bawat tingin ko kay Rina ay gusto kong maniwala sa mga sinasabi niya. Gusto kong maniwala na babawi siya. Gusto kong maniwala na gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay kasama ako. Pero may boses talaga sa loob ko na nagsasabing, baka naman arte at drama lang ang lahat ng ito. Baka niloloko lang ulit ako ni Rina. Luis, sabi niya habang mahinang naglalagay ng kanin sa platito. Siguro dapat umalis muna ako. Umalis? Bakit mo naman kailangang umalis? Tanong ko. Luis, ang gusto kasi ni Gerald ay bumalik ako sa kanya. At kilala ko si Gerald. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Kung hindi niya makukuha sa pag-uusap ay kukunin niya ito ng sapilitan sa kahit na anong dahas. Gusto kong mailayo ka sa gulo, Luis. Alam kong susundan ako ni Gerald. Umiling ako. Hindi, dito ka lang, Rina. Hindi mo kailangang tumakbo palayo sa kanya. Kung may haharapin ka mang laban, sabay nating haharapin yon. Ayaw mo naman ang bumalik kay Gerald, diba? Tumangu-tangu siya, Mama Mia. Pwes kung ayaw mong bumalik sa kanya, ipaglalaban kita. Hindi pa naman kayo kasal dalawa eh. Napatingin siya sa akin, yung tingin na parang nahihiya pero may halong pag-asa. Sa sandaling iyon, Mama Mia, hindi ko na siya nakita bilang isang babaeng taksil. Nakita ko na siya bilang isang taong kagaya ko, nasugatan at pagod, pero handang lumaban para sa katotohanan. Kinagabihan noon habang abala si Rina sa paghahanda ng hapunan namin, ay nagpasya akong silipin ng mga gamit niyang nakatambak pa sa isang kahon at hindi pa naayos sa kwarto ko. Hindi dahil sa hindi ako nagtitiwala sa kanya, Mama Mia. Pero kailangan ko lang talagang malaman kung totoo na ba talaga siya sa akin o hindi. Doon ay nakita ko ang isang sobre. Mama Mia, sobre iyon na may pangalan ko.
Kaya inisip ko na pwede ko naman sigurong tignan to kasi pangalan ko naman ang nakalagay. At sa loob, Mama Mia, sa loob ay dokumento, titulo, titulo ng lupa ng kinatatayuan ng karinderya ko. At sa ibabang bahagi ng papel na yon ay nakasulat ang pangalan at pirma ni Gerald. Parang nanlamig ako, Mama Mia. Kung hindi talaga nais ni Rina na saktan ako, kung wala na talaga silang koneksyon ni Gerald, bakit nasa kanya yung titulo ng lupang iyon? Rina, tawag ko. Sabay pakita sa kanya ng dokumento. Natigilan siya, Mama Mia. Parang alam na agad niya kung ano yung hawak ko, kahit hindi pa niya nababasa. Luis, ano? Ninakaw ko yan mula kay Gerald. Gusto ko sanang ibigay sa'yo yan bukas. Gusto ko sanang isoli yan sa'yo. Gusto ko sanang itago natin yan para walang magamit si Gerald, para paalisin ka dun sa karinderya. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil kung talagang kinuha niya yon para sa akin, bakit hindi niya agad ibinigay, hindi ba? At bakit hindi siya nagsabi na gano'n ang gagawin niya kung magkakampi naman pala kaming dalawa? Paano mo to nakuha? Luis, sinabi ko naman sa'yo, diba? Ninakaw ko yan kay Gerald. Paano mo to nanakaw sa kanya? Ano? Nagkikita pa rin ba kayo? At kung nagkikita kayo, may nangyayari pa ba sa inyo? Kasi hindi mo naman to mananakaw kung hindi ka pumunta sa bahay niya, diba? Hindi naman siguro tanga si Gerald para dalhin kung saan-saan itong titulo ng lupa. Mama Mia, umiwas siya ng tingin sa akin. Luis, yun lang naman ang alam kong paraan para makuha yan. May luha sa kanyang mga mata. At doon ko naisip, Mama Mia, na baka pati sarili niya ibinenta niya para makuha nga niya ang titulong ito, kung tunay ngang sinasabi niya na ninakaw niya lang ito mula kay Gerald. Luis, please. Gusto kong bumawi sa'yo. Ginawa ko to kasi gusto kong patunayan sa'yo na nagsisisi ako. Kaya kailangan kong umalis, Luis. Kailangan kong magpakalayo-layo dahil alam kong baka hanapin niya ako. At ayokong baka pati ikaw ay madamay. Pero ang alam ko, kung wala siyang hawak na titulo, hindi ka naman niya basta-basta mapapaalis dun sa karinderya. Mama Mia, lumapit ako sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang kaniyang kamay. Rina, sa totoo lang, ayoko nang isipin kung anong ginawa mo noon at ano ang ginawa mo para makuha ang titulong ito. Pero kung totoo yung sinasabi mo, hindi mo naman kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa akin eh. Tumingala siya, Mama Mia, at sa gitna ng katahimikan ay nagtagpo ulit ang aming mga mata. May halong takot, pag-ibig at pagnanais na sana kahit sa gulo ng mundo namin ay may kapatawarang naghihintay sa aming relasyon dalawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. At ang bawat paghinga namin ay tila sabay. Luis, bakit mo pa rin ako tuluyang tinatanggap kahit alam mo na may kasalanan ako?
Kahit alam mong hindi ako malinis na babae, gaya ng deserve mo. Dahil minsan, Rina, kahit mali ang tao, hindi kailanman nagiging mali yung nararamdaman mo para sa kanya. Lumalim ang gabi noon. Wala kaming imikan. Nakaupo lang kami sa tabi ng kama at tahimik habang pinapakinggan ko ang tibok ng puso ko. Ilang minuto pa ay tumingin siya sa akin. Matawarin mo talaga ako, ha? Tumango ako. At bago pa ako makasagot ng buo ay hinaplos na niya ang pisngi ko. Ang mga mata niya puno ng kalungkutan. At gaya ng dati ay unti-unting naglapit ang mga labi namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit pero sa halik na yon ay parang gusto naming kalimutan ang lahat ng komplikasyon sa aming pagsasama. Ang galit, ang takot, ang kahapon, pati na rin si Gerald. Naramdaman ko ulit yung init ng katawan niya. Pero ngayong gabi ay iba na. Hindi na ito tungkol sa libog lang o tukso. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay may sinasabi kami sa isa't isa. Nasa pamamagitan lamang ng mga haplos at pag-iisa ng aming katawan namin na ipapahayag. Kinabukasan dumating nga ang balita na hinahanap ni Gerald si Rina. Nalaman na niyang ninakaw nga ni Rina ang dokumento. Pero hindi ako natakot. Ngayon alam ko na ang laban. Hindi na ako yung dating Luis na tahimik lamang. Hindi na ako yung dating Luis na hinahayaan lamang. Na magtagumpay si Gerald sa kanyang ginagawa. At kahit anong mangyari, Mama Mia, pinangako kong hindi ko rin ibibigay sa kanya si Rina. Hindi ko iiwanan si Rina. Kahit pa buong mundo ang humusga sa akin at sa amin, kahit pa sabihin nilang baliw ako dahil minahal ko ang isang babaeng taksil at minahal din ang pinsan ko, ay wala akong pake. Dahil alam ko sa sarili ko, Mama Mia, mahal ko si Rina. Alam ko sa sarili ko na siya ang gusto kong makasama habang buhay. At kahit sa totoo lang, mayroon pa ring bumubulong-bulong sa sarili ko na huwag masyadong magtiwala sa kanya, ay kinakalimutan ko yon dahil mas nangingibabaw sa akin ang pagmamahal ko para kay Rina. Kinabukasan habang nag-aayos ako ng karinderya ay napansin kong may nakaparadang itim na kotse sa labas. Hindi ko kilala ang plate number na yon dahil hindi yun naglalagi doon sa karinderya. Pero may naramdaman akong kaba. At nang may lumabas na tao mula doon ay nakita ko siya at nakilala. Si Gerald. Nakasuot siya ng leather jacket na animoy hindi mainit sa Pilipinas. Para po siyang kontrabida sa mga pelikula dati. Mayabang ang kanyang tindig at nakangiti na para bang wala siyang kasalanan sa akin. Ang tagal nating hindi nagkita, Luisa, sabi niya sabay tapik pa sa balikat ko. Ang ganda naman ng karinderya mo. Mukhang merong magandang tumutulong sa'yo para dito. Nanlamig ako, Mama Mia. Lumingon ako sa tindahan at sa loob noon ay nakita ko si Rina. Natigilan. At kahit medyo malayo kami sa isa't isa ay napansin kong nanginginig siya at halos hindi makagalaw. Lumapit si Gerald sa kanya. Kala mo ba makakatakas ka, ha, Rina? Kinuha mo yung dokumento ko. Tapos ikaw naman, inutusan mo ba si Rina na nakawin yung dokumento? Tapos pati babaeng pinagkatiwalaan ko, ninakaw mo rin? Lumapit ako agad kay Rina at tinawakan ko ang braso niya. Itinago ko siya sa likod ko. Wala kang karapatan para pumunta rito at wala kang karapatan para saktan siya. Totoo, wala akong karapatan para saktan si Rina. Pero ikaw, alam mo bang ginagamit ka lang yan?
At anong sinasabi mo? Wala akong karapatan? Lupa ko tong kinatatayuan ng karinderya mo? Hindi totoong ginagamit ko si Luis, sagot ni Rina. Tama na, Gerald. Ako ang may kasalanan sa'yo. Pwede bang sa akin na lang magtapos to? Kinuha niya mula sa bag ang isang envelope. Gerald, ito ang gusto mo, 'di ba? Ibibigay ko sa'yo to. Pero bago ko pa to ibigay sa'yo, kailangan mong ibalik at bayaran kina Luis ang parte ng lupa nila dun sa binenta mong lupa ng lolo't lola niya. Lolo't lola niya? Lolo't lola ko rin yun, Noy. Pero hindi kayo magkadugo, sagot ko. Di nga kami magkadugo, pero legal naman akong ampon ng tiyuhin mo. At ang tiyuhin mo, na siyang tatay ko, ay ang panganay na anak at sa kanya ibinigay yung lupa kaya walang karapatan yung kapatid ng tatay ko. Yang tatay mo walang karapatan. Anong walang karapatan? Gerald, hindi nga ako nakapag-aral pero hindi ako mangmang. Alam ko na may karapatan ng tatay ko dahil anak din siya. Ikaw ang walang karapatan doon kasi ampun ka lang. May legal akong karapatan, Luis. O sige, pagpalagay natin na meron, Gerald. Pero may karapatan din ng tatay ko. At hindi na ako tatahimik. Ipaglalaban ko na ito. Tumawa-tawa pa si Gerald, Mama Mia. Sinong nagbigay sa'yo ng tapang para sumagot sa akin ng ganyan? Etong babaeng to? Etong malanding babaeng to? Alam mo ba kung saan ko to napulot, ha, Luis? Sinabi ba niya sa'yo lahat ng nakaraan niya? Doon ay nakita kong umiiyak na talaga si Rina, Mama Mia. Nagtaka ako kung anong sinasabi ni Gerald. Mukhang walang alam tong pinsan kong hilaw sa nakaraan mo, Rina. Kala ko ba nagmamahalan kayong dalawa? Kala ko ba matatag kayo? May sikreto pala kayo. Uy, insan. Itong babaeng kinababaliwan mo, nagtrabaho to sa club. Nilawayan na to ng lahat ng mga lalaking kilala ko. At yung babaeng yan, sinalba ko lang naman yan sa club eh. Pero hindi makontento yung babaeng yan. Kailangan ng maraming pera para raw sa kapatid niya, sa mga magulang niya. Kaya kailangan niya raw magtrabaho. Ayun, hiniwalayan ko. Nilalawayan ng ibang lalaki. Mama Mia, tiningnan ko ng taimtim si Rina. Kitang-kita ko ang pagkapahiya sa kanyang muka. Pero hinawakan ko siya. Hinawakan ko siya at pinanindigan. Lahat naman ng tao may nakaraan, Gerald. At kahit ano pang sabihin mo tungkol kay Rina, totoo man yan o hindi, wala akong pakialam. Mahal ko siya at ipaglalaban ko siya. Saksakan ka nga talaga ng tanga, Luis. Pero sige, bahala kayo. Magsama kayong dalawa, wala akong pakialam. Ibalik nyo sa akin ang titulo ng lupa ko. Hindi ko to ibabalik, Luis. Hindi ko to ibabalik, Gerald. Ibabalik ko lang sa'yo kapag binalik mo na ang parte ng tatay ni Luis dun sa lupang binenta mo. Matatag na sagot ni Rina. Mama Mia, kinabukasan ay sinama ako ni Rina. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero sabi niya sorpresa raw. Pumunta pala kami sa isang kilalang abogado sa lugar namin. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambayad. Kaya sinabi ko kay Rina na wala kaming ibabayad pero ang sabi niya meron daw siya. Lahat ng naipon niya, Mama Mia, ginastos niya para doon sa abogado. To cut the long story short, ay isinalaysay namin sa abogado ang lahat. At doon nga napatunayan na meron dapat parte ang tatay ko
dun sa pinagbentahan ng lupa ng mga magulang niya. Kaya naman Mama Mia, ang naging hatol ng korte ay bigyan kami dun sa parte na yon. Pero dahil mas malaki ang halaga ng parte ng tatay ko sa halaga ng lupa na kinatatayuan ng karinderya ko, ay nakipagsundo na lang ako kay Gerald. Nakipagsundo ako na ibigay niya sa akin ang lupang kinatatayuan ng karinderya ko. At kapalit noon ay hindi na namin hahabulin pa ang malaki-laking halaga na dapat niyang ibigay sa aking tatay dahil sa napagbentahan sa lupa nito. Buti na lang Mama Mia, dahil nga may husgado ng nakialam, ay pumayag si Gerald. Inilipat niya agad sa pangalan ko ang pangalan ng lupang kinatatayuan ng aking karinderya. Oo, totoo Mama Mia. Maliit lang yun kumpara sa dapat ay parte ng tatay ko. Pero para wala na rin lang gulo, ay tinanggap na namin yon. Pagkatapos nun ay binenta din ni Gerald ang bahay ng mga magulang niya at hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Tahimik na ang buhay ko ngayon Mama Mia. Magkasama kaming dalawa ni Rina na pinamamahalaan ang maliit pero masagana naming karinderya. Ang tatay ko naman ay unti-unti pong nagiging maayos ang kalagayan. Parang nagkaroon siya ng malaking ginhawa sa dibdib niya nung nalaman niyang may nakuha kami mula kay Gerald. Mama Mia, nalaman din namin na hindi na pala magkakaanak si Rina. Oo, dahil 2 beses na pala siyang nagpalaglag dati. Nabuntis siya dahil sa kanyang trabaho. Pero pinagsisisihan na niya yon. At ngayon, hindi naman mahalaga sa akin kung magkaroon man kami ng anak o hindi. Dati nga akala ko wala na akong makakasama sa buhay eh. Kaya hindi na ako magrereklamo ngayong may kasama ako na isang babaeng alam kong nagkasala man sa akin ay mahal na mahal ako. Hanggang dito na lamang po Mama Mia at maraming salamat sa pagbabasa ninyo nitong aking sulat. Pasensya na nga po pala dahil alam kong ilang beses tayong nagpalitan ng mga mensahe para lang mabuo ang kwento kong ito. Lubos na nagpapasalamat, Luis. Grabe ang komplikado ng kwento mo, Luisa. May mga paano-ano pa, anong tawag doon? May mga palupa-lupa, mga pahusgad-husgado pa. Anyways, masaya ako dahil nakamtan mo ang isang tahimik na buhay ngayon. At nawa nga ay tahimik na rin yung si Gerald, no? Napakaswapang naman ng lalaking yun. 'Di ba? Parang may inggit yata sa'yo yun eh. Pero tapos na yun. At ang focus mo na lang ngayon ay ang pamilya mo. Talagang saludo naman ako sa'yo sa pagtanggap mo sa nakaraan ni Rina. Grabe ang nakaraan niya. Kung tutuusin, hindi lahat ng tao kayang tanggapin yon. Pero ikaw, buong puso at buong pagmamahal mo siyang tinanggap. Kaya maituturing ko na dakila talaga ang pagmamahal mo kay Rina at napakaswerte niya sa'yo. Magmahalan kayo ng tuluyan ni Rina at syempre, huwag kayong papatalo sa mga tukso at mga problema, okay? At maraming salamat. Oo nga't medyo nahirapan tayo dito sa kwento mo, pero at least nabuo natin kahit medyo natagalan, 'di ba? Maraming thank you dahil ginawa mo pa rin ang best mo na ma-share itong kwento ninyong dalawa ni Rina dito sa ating programa. At sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please alam nyo na po, ang ipapakiusap ko ay i-like at i-share nyo itong video na to. At syempre, pagkatapos nyo i-like at i-share, subscribe naman kung hindi pa po kayo subscriber. Mukhang sumuko na po ako sa atin pong pangarap or pangarap ko lang naman na makaabot ng 100,000 subscribers by the end of this year. So siguro next year na lang. Pero subscribe nyo rin ha. Ayun, Mama Mia CDO itong channel na to at i-click nyo ang notification bell. At kung nagugustuhan nyo ang topic natin dito at ang ating channel at ang ating content, please po paki-share ito sa mga taong
tingin nyo ay magugustuhan din ng mga ganitong klase ng content. Maraming salamat. Mwah, mwah, mwah. Charot, di pa ako magpapaalam, ano? Mag-hi muna ako sa ating pong mga stuking tagapakinig. Hi ako kay K2G Mini Sound, ang ating pinakabagong member. Ngayon po ay October 30 habang nire-record ko ito. At siya naman ay October 28 nagpa-member. Hello sa'yo. Hi kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, hi Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpapa-member dito sa channel natin. At syempre, kahit hindi kayo nagpa-member, kung wala kayong Jude ayos lang naman yun. At malaking pasasalamat ko na talaga ang pagtutok ninyo araw-araw. Lalong-lalo na kung hindi kayo nagsiskip ng ads. Ayun, napakalaking suporta na yan dito sa channel natin. Hi, ako kay Vivian Orenza. Maraming salamat sa iyo, Vivian. Queen Yara, maraming salamat. Tanong niya, sino si Ernesto? Di ko rin alam. Minsan kasi, ganitong nangyayari, kung meron pong mga sandali na iba yung pangalan na nababanggit ko, ganito kasi yung nangyayari. Ang ginagawa ko, ini-scan ko muna yung mga nagpapadala kung ano bang mga pangalan, ayan, ganyan. Tapos, tsaka ako magre-record. So, nagra-rumble na yung mga pangalan sa utak ko. Kaya nangyayari yung ganyan. Hi, ako kay Linda Abinales. Maraming salamat. Kay Adi Sir Tricks, thank you very much. Sally Buma, Princess Leia Funniest TV. Hi ako kay Gracia Tar. Maraming thank you sa iyo, Melissa Paulo. Hi, Melissa Paulo. Ayun, simula 2023 ay atin na raw siyang listener. Maraming salamat. Jaime Rodriguez, Margie Flores, Vea Magdamit Monhardin, Al Suson. Maraming salamat, Al Suson from Gensan or General Santos City. Hi ako kay Evelyn Gausin, Alisa Tedranes. Maraming salamat. Charlene Baclohan, Cherry Pomares. Thank you very much all the way from Belgium. Sa lahat ng nakikinig, nanonood ngayon, thank you so much po. At kung na-inspire kayong mag-share din ng sarili ninyong kwento, all you have to do is to write that to us and to email that. Ayan ay ang ating email address sa baba, ay ang may blue corner, mamamia.cdo00317@gmail.com. Ako po si Mama Mia na nagsasabing mag-ingat po kayo palagi at mahal ko kayo. Mwah! I love you. Bye-bye. Amping!